Okay. Magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Today, Thursday, 6:30 po ng gabi. So, kararating ko lang galing sa trabaho. Nag-post ako kagabi, sabi ko, gustong-gusto kong mag-reaction video, kaya lang hindi ko alam kung anong topic ang gagawin ko. Wala kasi akong nakikita na update tungkol kay Ninita at saka kay Jury. Kaya parang alam niyo yun dahil nga we're trying na re-reaction tungkol sa kanila para may kita tayo at kung ano yung kita natin, ipapadala natin. Okay. So, then nag-post ako na sabi ko ano ang pwede kong reaksyonan. May nagsabi tungkol health advice kay Irene. So, Irene. Okay. Si kay Kumaring Irene. Hindi po ako doktor, pero sa matagal na rin po na experience natin sa medical field, pinanood ko yung interview ni Sir Paul sa kanya, no? Nung nakayelo siya ng jacket at sinabi ni Sir Paul na naninilaw siya, maputla siya, at isa pa is that nahihilo si Irene at saka hindi makahinga. At yung resulta ng kanyang ultrasound na may mga maliliit na bukol sa kanyang liver, okay, sa kanyang atay. Okay, so at ang pananakit ng kanyang abdomen, ng kanyang tiyan, it's not tiyan actually, paano ba yung abdomen? At ang ano pa yung sinabi niya doon, na sinabi niya na masakit at complicated UTI. Okay. So, isa-isahin po natin na pag-usapan. Though, wala akong, aside from mga sinabi niya kasi, kulang kasi sa information. Hindi naman sa nagda-diagnose tayo. Hindi po tayo nagda-diagnose kasi hindi naman tayo doktor. Pero, um, wala pong tinatawag na complicated UTI. Hindi ko alam kung bakit tinatawag ng doktor na pinuntahan niya na complicated UTI. Either meron kang UTI o meron kang wala. Ang diferensya lang is kung anong klase ng bakterya meron ang UTI mo, ang infection mo sa ihi. Kasi kung minsan iba-ibang bakterya yan. So, meron yung mga pag-regular lang na bakterya, meron yung mga super infection na tinatawag, meron yung mga tinatawag na ESBL in urine. So, may depende yan kung anong klaseng bakterya meron ang urinary tract infection mo, ang UTI mo, pero UTI pa rin yon. Ngayon, ang nangyayari kasi sa Pilipinas, kagaya yung nangyari sa kapatid ko, every time na ganon, may mga sintomas siya, na nag-fever siya, pupunta siya sa hospital, sabi UTI. Paulit-ulit ito ng ilang taon. Ang diagnose lagi, oy may UTI ka, may UTI ka. So yun ang ginagamot. Ang hindi nakikita ng doktor, ng kapatid ko, is that yung laging infection na yon is nasira ang kanyang kidney hanggang ngayon. Now, ilang taon na siyang nagda-dialysis dahil nasira na yung kidney. So, para sa kaalaman ng lahat, ang kidney po, may kinalaman din po yan kasi sa ihi. Kung yung laging infection is umakyat na sa kidney, ang nangyayari at hindi yon nagagamot, ang nangyayari is that masisira ang ating kidney. Dagdagan mo pa yan ng laging mataas ang iyong blood pressure, so affected ang kidney hanggang sa mamatay na ang kidney. Okay. So ngayon, yung sinasabi ni Irene na matindi ang kanyang UTI is that dahil yun siguro kaya siya binigyan ng ciprofloxacin. Okay, so antibiotic yon. Ang ano nga lang doon, pag yung antibiotic na yon is tama sa isang UTI, kung nararapat yon sa isang UTI, 2 araw, 3 araw, makaramdam ka na ng ginhawa.
hindi na yan dapat umaabot ng hanggang 5 o 6 o 7 araw. Kaya nga kapag ginagamot namin dito ang isang UTI, hindi lang namin inaalam kung may infection siya, inaalam din kung anong klase ng bakterya meron yung UTI mo, yung infection mo, para yon ang gagamutin mo. Kasi hindi lahat ng antibiotics is kaya ang lahat ng klase ng bakterya infection sa ihi. Kung minsan kasi meron na yung super infection na tinatawag at hindi na to pwedeng kunin lang sa kung basta-basta, gagaya ng ciprofloxacin is the very general yan na klase ng bakterya. Yung pala, hindi pala kaya yung, paano kung yung antibiotics na yon is hindi niya kayang patayin yung klase ng bakterya ni Irene. So, kung matindi na ang kanyang UTI at ilang araw na mula nung nag-antibiotic siya, ibig sabihin, hindi akma yung antibiotics na ibinigay sa kanyang infection. So, dapat, kapag chine-check ang ihi kung may infection, is meron din yung tinatawag na culture and sensitivity. Kasi doon mo makikita kung anong klaseng bakterya ang kinakailangan mong patayin. At yung sensitivity na part ng pag-check ng ihi, ayon kung anong gamot ang karampatan na igamot doon sa klase ng bakterya na meron sa infection sa ihi mo. So, naintindihan po natin yun na comment below kung hindi po naintindihan. So, kaya it could be na infection lang ang sa ihi na hindi nagagamot dahil maling antibiotics or kulang sa lakas na klase ng antibiotics. Dahil kung akma, yung antibiotics na yun sa UTI, dapat okay na siya. So, the fact na matindi pa rin ang kanyang pananakit, ibig sabihin, either mali yung gamot or hindi lang UTI ang meron kay Irene. Pangalawa, pag-usapan natin yung mga nakitang bukol sa kanyang liver o sa kanyang atay. So, bihira yung direct na may cancer ang atay unless na ito ay kumalat na galing sa ibang organ o galing sa ibang parte ng katawan ng tao, saka palang lilipat sa liver. Yes, meron pa rin yung liver cancer na tinatawag, pero bibihira yon unless na may pinanggalingan na ibang parte sa katawan ng tao. Okay. So, hindi ako masyadong nag-aalala doon sa liver ni Irene. However, kung dapat, kinakailangan niyang mag-blood test, yung tinatawag na liver function, para makita kung paano yung function ng liver niya, ng kanyang atay. Kinakailangan niya yung test na yon, yung tinatawag na LFT, liver function, total liver function, para sa ganun makita kung ano yung nangyayari sa atay niya talaga. Kung ito ba ay namamatay or anong nangyayari dun sa liver. Now, dahil siguro sa problema sa atay ni Irene, kaya siya siguro naninilaw. So, nandun tayo sa kanyang paninilaw. However, yung sinabi niya na nahihirapan siyang huminga, it could be also na yung infection niya is kumalat sa kanyang dugo at hindi na lang at yung affected niya yung kanyang hemoglobin na tinatawag or merong bleeding or may pagdurugo sa loob ng kanyang katawan. Kapag kasi may nagdurugo ba, internal bleeding na tinatawag, no, ang nangyayari, bumababa ang hemoglobin ng isang tao. So yung hemoglobin, ito yung parte ng dugo ng tao na siya yung nagdadala ng hangin, ng oxygen sa katawan. So kapag ito'y mababa sa normal, ang nangyayari, nahihirapan yung taong huminga, nagiging maputla,
maputla yung kulay ng tao pag bababa ang kanyang hemoglobin. So ngayon, saan ba that too is kinakailangan ng complete blood count na tinatawag. Isa na namang klase ng pagpacheck or laboratory para sa dugo, complete blood count para makita lahat kung ano ba yung kanyang hemoglobin level. Kasi pag malalaman mo yung hemoglobin level, alam natin na may internal bleeding o may nagdudugo somewhere sa loob ng kanyang katawan at o kaya kaya siya nahirapang huminga. Or isa pa na makuha sa complete blood count is yung tinatawag na white blood count. Yun yung maputing parte naman ng dugo na ito kasi pag masyado siyang mataas, ibig sabihin may super infection na yung infection niya nasa septic na tinatawag o dumadaloy na sa kanyang dugo. So yung mga yon, hindi ko alam kung ginawa yung mga yon at kung ginawa, Irene or Sir Paul, kung ginawa yung complete blood count, kung pwede niyong i-message sa akin para makita ko. Isa pa, ang suggestion ko dyan is that kumisan, ang ultrasound kung saan masakit is not enough. Maganda siguro dyan yung CT scan kasi sinabi din niya na nahirapan siyang huminga. So baka hindi lang hemoglobin ang problema, baka may problema din kasi sa lungs. Okay, baka mamaya nandun talaga pala yung problema, yung original na problema, kumalat lang pababa. So kinakailangan maganda na yung CT scan ng kanyang heart, ng kanyang lungs, at ng kanyang pelvic area. Kasi pag yung CT scan, talagang makikita lahat talaga doon kung ano ang nangyayari. So, kinakailangan CT scan ang kanyang lungs, ang kanyang heart, at ang kanyang abdomen. Ito yung kanyang tiyan. Kuha dyan yung liver, kuha dyan yung gallbladder, at saka yung hanggang sa kanyang pelvic para makita ang kanyang uterus. Kumbaga mula dito hanggang sa baba ng tiyan para makita talaga kung ano ang nangyayari. Hindi lang, kuminsan, hindi advisable na mag-pain reliever kasi tinatakpan niya yung problema. Pero parang ang nangyayari, kahit pa nagtitake ng pain reliever sa Irene, bakit sobra pa rin sakit? So, merong bagay na nangyayari sa loob ng katawan ni Irene. Kaya ito yung, nung una kong reaction, ito yung sinasabi ko na kaya hindi siya makapag-concentrate sa kanyang pag-aaral kasi may nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Kaya ang suggestion ko po is that complete blood count at liver function at isa pa ang CT scan of the heart, of the lungs, of the abdomen, and of the pelvic region. Yun po ang pinakamaganda para makita lahat kung ano yung problema. Kasi kung pautay-utay lang yung ginagawa natin, hindi natin alam, may problema pala, lumalala na. So, sana makarating ito kay Sir Paul at kay Irene para nang sa ganun is magkaroon kayo ng idea. Better siguro kung pumunta kayo sa medyo mas magaling-galing na hospital, medyo mas magaling-galing na doktor, yung mga medyo bata pa. Kasi at least yung mga batang doktor kasi more na gumagamit na sila ng mga laboratory, mga diagnostic testing para makita talaga. Kasi kung minsan yung mga matagal ng doktor, sa ano na lang, binabase na lang nila sa experience nila. Kung minsan hindi yun enough, hindi yun husto para ma-diagnose mo ng husto ang sakit ng isang tao para, alam niyo yun, para maagapan, para hindi masyadong lumala. So, yun lang po ang masasabi ko. In the meantime, advisable na uminom ng marami sa Irene, uminom ng maraming tubig para kung UTI man siya na matindi, is at least kahit pa paano makatulong na ma-flush out ang kanyang infection. At isa pa, uminom siya, marami namang buko dyan, uminom siya ng maraming buko ng nyog, makakatulong din yan. But rather, ginakailangan talaga yung suggestion ko na CT scan at the same time, complete blood count at saka ang liver function count. Kinakailangan makita lahat ang mga yon para nang sa ganun is mas madaling ma-diagnose ng doktor kung ano ba talaga ang problema. So, hopefully,
makatulong ang video ito at mag-comment below kayo po kung may mga tanong sa sinabi ko. Again, ulitin ko, hindi po ako doktor, pero dahil sa experience na po natin sa medical field, pwedeng, pwede tayong makatulong kahit konti man lang, konting kaalaman. Para meron kayong guide. Yun, yung guide. Okay, maraming salamat po. Bye-bye.